Okay. Yan. Okay. So, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga tao walang pag-asa. Tama? Kasi inisip nila, patay na, wala na yan, patay na. Sa verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so then also that are fallen asleep in Jesus will God bring him with him. Okay? And naniniwala tayo, si Jesus na namatay, muling nabuhay, naniniwala din tayo bubuhay ng Diyos ang mga patay upang isama kay Jesus ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Na yung mga sumasampalataya namatay, huwag niyong panghinayangan. Kasi pag hindi yan namatay, hindi papasok sa langit yan. Tama? Kaya yung takot sa kamatayan, walang relasyon kay Jesus. Yan yung sinabi ko. Literal na lahat. Ang takot sa kamatayan ay walang relasyon kay Jesus. Wala kang pag-asa, wala kang panluwag. Tama? Ano ba? Sa 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we that are alive, that are left unto the coming of the Lord, shall in no wise deceive them that are fallen asleep. Ibig sabihin, o tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Ibig sabihin, pag magyayari na ang second coming, tayo mga buhay ay hindi mauunang mapunta sa langit o sa ulang. Diba? Tayo ay pangalawa. No? Mga buhay. Pero kung gusto mo rin mauna, diba? Mamamatay ka muna. Okay? Pero pag buhay ka pa, hindi pwede mauna. Yung patay mo na ang mauna. Okay? Sabi dito sa 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Diba? Yun daw, sa araw na yun, yung tinig ng arkanghel, hindi po anghel. Anong kaiba ng anghel sa arkanghel? Pag sinabing ark, chief, diba? O leader. Kaya nga yung pinaka-pinuno ng mga anghel, diba? Ay ano na po? Oo. May trumpetang patutunugin. Yan, diba? Ang tanong yan maririnig nyo ba yun? Marinig, ano? Oo. Malamang. Kasi punong anghel yung buglo. Siguro pag maliit na anghel lang, mahina. Diba? Pero archangel ito. Magta-trumpet. So, dito pa lang makikita nyo may mangyayari sa inaharap. Diba? Minsan sa YouTube na papanood ko, merong nirereklamong natakot sila, merong namumupugong na malakas na trumpeta. Nung malaman nila, may ginagawa lang pala sa aquarium. Kaya lang, dumating na, paano ang takas? Yung pala, may naguhukay lang ng bundok at gumagamit ng malalakas na bomba. Parang bell, sirena. Malakas na malakas na. Dinig sa buong barangay. Diba? Ito po, hindi pang barangay. Ito po ay pang buong mundo. Ha? Yung marinig yung tunog ng trumpeta ay pang mundo.
Hindi po ito pang bagong taon. Ito ay buong mundo. Ano pa mangyayari? Sabi niya, ang mga namatay, sabi niya, ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin ko na. Yan. Ito po ang malaking pag-asa ng mga Kristiyano. Sabi niya, mauuna muna yung unang namatay. Usapan kong Kristiyano. Hindi natin pinag-uusapan dito yung ayaw magpaka-Kristiyano. Tama? Na maraming beses ko na sinasera, ayaw maniwala. Huwag na natin pag-usapan nyo. Ang pag-uusapan natin, ito naniniwala. Ano ang mangyayari sa'yo pag namatay ka na? Ano ang magaganap naman sa'yo habang ikaw ay buhay pa? Sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya, tunog ng trumpeta, yung mga nasa libingan, maririnig ang tinig ng Panginoon. Ayan, sabi nito, mula sa langit na sumisigaw. At ang sabi, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. And the dead in Christ shall rise first. Sabihin niyo ngayon, and the dead in Christ shall rise first. Mauuna munang bumangon ang mga namatay kay Kristo. Tingnan niyo, di ba? Kristiyano po usapan ito. Yung hindi Kristiyano, hindi pwedeng kunin sa ulap. Anong title ko niya? David sa David sa ulap na mangyayari sa mga Kristiyano. Nainiwala tayo may David sa ulap? Amen. David. Ito ang pinaka big event at pinakakaabangan ng maraming mga Kristiyano. Amen. Nag-aabang pa kayo? Amen. Parang tatlo lang ang nag-aabang. Diba? Nag-aabang pa tayo. Amen. Titignan natin, inaaral na natin ito. Diba? 17. Pagkatapos ito, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Sa gayon makakapiling natin siya magpakilaman. Hindi sinasabi, diba? Na tayo naman, na nabubuhay pa, diba? Ay, ano lang, dadagitin ng Panginoon sa ulan. Grabe, David. Yun. Hindi sa amin. Titipunin tayo sa ulan. Hindi pagkakaan. Diba? Yung dagit nito, umahala, wala yun. Ang kasimbahan lang yun, hindi yung tutungtong sa alapaap. Pinag-uusapan natin dito, dagit sa alapaap. Na ang bawat Kristiyano nandoon sumasalubong sa Panginoon. Tama? Sa second coming, lalabas mo na ang pagdagit bago ang physical coming of Christ sa bundok ng Olivo. Kaya, kung hindi ka magiging bahagi ng dagit sa ulam, alam mo na ang status mo sa buhay. Wala ka sa Panginoon. Amen. Kasi sa Oo. Kaya nga sabi nito, sa gayon, makakapiling na natin siya magpakailanman. Kaya nga, 18. Diba? Sa 17, ang sabi doon, be caught up in the clouds. Diba? Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa ang magitan ng mga salita ko. Yung pinapayo sa mga taga-Thessalonica Kristiyano, magpalakasan kayo. Baka akala nyo, nag-record kayo sa Panginoon, walang sa-isa yung ginagawa nyo. Diba? Yung mga pag-uusig na nangyayari sa inyo, na pagpitisan nyo ng ilang taon na, ay hindi na nasasayang yun. Nakatala lahat yun sa langit. Tama o ano? Okay, pag-usapan natin sa isa pa. Okay, next slide. Diba? Ayan. Tingnan natin yung sinasabi ng meaning ng dagit o rapture o caught up in the clouds. Ito
Niresearch natin ito sa Wikipedia, Encyclopedia. Basahin nyo. Sa website na naman yan, sa Google. Kikita nyo na. The rapture is an eschatological position held by some Christians. Eschatology, ibig sabihin, study of event. At ito ay pinag-uusapan ng mga Christian, particularly those of American evangelicalism, consisting of an end-time event when all the Christian believers will be resurrected and join with Christians who are still alive. Yan. Nabubuhayin ang mga naunang namatay na Kristiyano at ang mga nabubuhay ay kukunin naman ng buhay. Oh, di ba? Ano pa ito yan? Ha? Kukunin daw ng buhay. Ha? Kaya kailangan magpakalakas tayo. Lakasan niyo yung vitamin niyo. Saka physical exercise para buhay pa tayo makukuha. Ano ba, David? Pag hindi tayo malakas, isa lang ang ibig sabihin niya, hindi tayo maingat sa ating katawan. Tama? Hindi maingat, ibig sabihin niyan, di ba? Gusto na umarap sa Panginoon. Di ba? Nagmamadali na yan. Okay. Ano sabi rito? Mauna naman siya. Mauna ka naman bubuhay. Di ba mag-alala? Kung nauna ka namatay, mauna ka rin bubuhay. Ang pinag-uusapan natin, itong kukunin sa tulad. Kasi di pinag-uusapan ng mga simbahan kung rapture eh. Dahil hindi nila maintindihan paano ipapaliwanag. Okay, pinapaliwanag natin isa. Siguro bago matapos ito, naiintindihan nyo na. No? Lalo kayo magsisya sa mga pamilya nyo, mga kamag-anak nyo, sa barangay. Ikaw pa. Baka baliwang ka. Bakit? The dead in Christ will rise first. Wala ka in Christ. Paano ka mag-rise? Kailangan maging Kristiyano ka para makasama ka sa